I want you to shout hallelujah. Sa ginata sa palay sa Dios, kinata mo sige og hallelujah. I'm happy to be in your midst. My name is Joy Paul. Malimayon ko nga nandito karon ang akong ngalan si Joy Paul. The wife to Pastor Alex Paul. Asawa ko ni Pastor Alex Paul. Hallelujah. Hallelujah. I bring you all greetings from Dubai, UAE in Jesus' name. Nagdala ko sa mga pangumusta kanino gikan sa Dubai, UAE sa ngalan ni Ginoong Hesus. I want to testify or give a testimony of my salvation experience. Ganahan ko nga mo-share kanina sa akong testimonyo sa kinabuhi sa akong pagkakabig diha sa Ginoo. I have been a child of God for a very long time. Anak na ko sa Ginoo, dugay na nga panahon. Just like as you are seated here. Sama sa kaninyo nga nagalingkod diha karon. Very zealous, Serious kayo? fervent, Kuan kayo kanang tutok kayo. even a choir. Hilong pud kayo. And also I lead the women. Even sa mga babae. But I never knew I was on my way to hell. Pero wala ko kay balo nga paingon na ko sa impyerno. Until the year 2013. Sa miaging tuig 2013, when I listened to a revelation of our mommy in the Lord. sa diha nakadawat kong pinadayag gikan sa kana akong pagkasulo diha sa Ginoo. This is a revelation given to our beloved mommy Linda Paul Rica. Sa kaning pinadayag gihatag ko sa tanagan nga si Paul Rica. She is a Sierra Leonean Usa siya ka sa Redonia who the Lord gave the opportunity to experience hellfire and heaven. ang gihatagan sa Ginoo experience sa pinagi sa kalayo o sa kalibutan. She died, May namatay siya, went to hell, miadto siya sa impyerno, tortured, gipasakit og mayo and the Lord brought her back o gibalik siya sa Ginoo. to give us warning Haron kita tagaan sa paymangno through her testimony para sa iyang testimonyo. by the special grace of God. Kaysa espesyal nga panahon diya sa Ginoo. After listening to her, Sa diyang pagkahuman ko paminaw kaniya, I changed my ways. giusog na ako ako mga pamaagi. And since then, O sugod kanito, in 2014, sa diyang 2014, I look for the movement. misulod ko sa usa ka kalihukan. Holiness Revival Movement Worldwide. So gitawag ni sa Holiness and River Movement Worldwide. That is when I can say I am a born-again child of God. Sa dihang panahon na makaingon ko nga usa na ko kabagong binuhat diha sa Ginoo. Because it is through this movement So kay pinaagi nini nga mao kalihukan, I became born again. nahimo kong bag-o ng binuhat diha sa Ginoo. And I am still born again. O padayon gyapon ang pagkabag-o diha sa Ginoo. I'm standing Nagatbarog karon by the special grace of God. ang pinagi sa grasya sa Ginoo. Before I came in contact with Holiness Revival Movement, Sa wala pa ko na ihapil nini nga mao nga kalihukan, I am a businesswoman. negosyante ko nga pagkababae. I sell gold, Na maligya ko og bulawan, jewelries, mga dayan-dayan sa ato ang lawas. I travel abroad to buy them. May ang liaw kong laing nasod para lang sa pagpalit nini. And sell to those who need them Unya ako kong ibaligya sa tanang nga kinahanglan nini. until the Lord visited me. Hantod nga ang Dios may bisita kanako. I want you to know that being a born-again child of God Ganahan ko mahibalo mo nga, isip usang ka bagong binuhat diya anak sa Ginoo. is not just calling Jesus. Dili ra gyud ang pagtawag kang Ginoong Hesus. It's not just coming to the house of God.
Dili lang yun ang pag-adto sa kasing-kasing sa Ginoo. It's not about playing instruments. Dili ang pag-tukar sa mga instrumento. We have bishops in hell. Na ay mga dakong ministro ngadto sa impyerno. So many servants of God, they are in hell. Na ay daghang mga alagad sa Ginoo nga tuwa sa impyerno. I want to ask you a question. Ganahan ko pangutanan ninyo usa ka pangutanan. Do you want to go to hell? Ganahan ko mong ngadto sa impyerno? Then you have to obey all. Nan, ganahan gusto sa Ginoo nga mutuman gyud mo sa tanan. Jesus gave a command. Jesus mihatag og usa ka mando. Go and teach them to obey all things. Patakaw kamo og tudloy sila sa You pagsunod must sa tanan. observe all. Sa tanan, babaw sa tanan. 99% of obedience will take you to hell. 99% nga pagsunod usa kini ka hinungdan ngano makadala kanimo ngadto sa impyerno. Your obedience to Jesus is 100%. Ang pagsunod sa Ginoo is siya lamang ang kanang masunod. Am I looking beautiful? Guwapa ba ko sa inyong pananaw? This is how Jesus wants his women, his children, his female children to dress. Inani ang gusto sa Ginoo nga magsuot ang iyang mga kanakan nga mga babae. Why are you exposing your body? Nganong ipakita man ninyo ang inyong lawas? And you say you are a child of God. Unya moingon mo nga anak mo sino? Why are you not covering your hair? Nganong wa ninyo tabunin ang inyong buhok? And you say you are a child of God. Nya ingon mo nga anak mo sino? You can see if Jesus comes now, Og si Jesus mubalik karon, you go nowhere. wa gyud mo ikatuan. Your years of experience, your years of Christianity will be in vain. Ang inyong mga tinuig nga mga eksperyensya mawalay pulos lang. This is why Jesus have sent us here. Nga mao ni nga si Jesus gipadala He kini. has seen your labor of work. Kaya aron ang inyong mga pagtrabaho, He has seen your fervency in Him. kay gusto sa Ginoo nga mahimong He hinungdanon ang doesn't inyong want that pagtrabaho. to be in vain. Nga dili siya gusto nga malabay kawang lamang ang This inyong is mga why He buhat. said we should come Mao ni niingon si Ginoong Hesus nga muan higit mi dinhi. to tell you these little parts Tungod kay gusto sa Ginoo nga isulti kini nga mao nga agian. that will make you holy for Him. Nga aron mahimo kang balaan para kaniya. For without holiness, Gusto sa Dios ang pagkabalaan. no man shall see the Lord. Dili magluoy ang Ginoo ani way kaluoy ang Ginoo paring sa Hebrews pagkabalaan. 12:14. Hebrews 14 I am begging you, sisters. Nagasulti ko ninyo mga igsoon. I am begging you, our parents here. Nagapakaluoy ko ninyo sa mga ginikanan dinhi karon. You are too beautiful and handsome to go to hell. Guwapo o guwapa kayo mo aron moadto lang sa impierno. Hell is not made for you. Ang impierno wala ginagigaba para ninyo. So do all you can So himuha ang tanan to be with the Lord Jesus. nga kinahanglan nga mahimo ka Kristohanon diya sa At the mga end, sa walay hunong. when I was coming in So sa diyang yan nami. I saw a burial ground there. Aduna ko'y nakita dito dapita. Many are there. Daghan kaayo sila dito nga mga These people are in hell. dili mga tawhana may Do impierno. you want to join them? Ganahan kong mukuyog nila. Then change your ways Then usba ang inyong mga pamagi. and serve Him in holiness. O serbisyo yung Ginoo sa pagkabalaan. I am telling you the truth. Sultihan tamo sa kapaturan. Jesus loves you. Nahigugma ang Diyos kaninyo. Hell is real. Tinuod kayo ng impierno. Hell is real. Tinuod kayo ng impierno. Some of your parents are there. Sa atong mga ginikanan nga dali Your karon. husbands are there. Imong mga atong mga bana nga Your dali karon. children are Sa mga there. anak nga dali karon. They don't want you to come there. Dili sa gusto nga moadto ta dito dapita. Now that you are alive, Kinahanglan sa atong kinabuhi. do all you can Himuha ang tanan imong mabuhat. not to go to hell. Nga dili jud ka mapaingon sa impierno. Lord, I want to be like Jesus in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart. In my heart.
ng Diyos kanilang tanan. Praise the Lord. Hatod dito na dungog, no? Hallelujah. Now, hallelujah. Napay lang mga tayong testimonyo ato sa Bunsungon. Brother Goodluck. No? Siya na po ang mudason paghatag sa iyang testimony. Praise the Lord. Panay ko ng Diyos. He loves us. We cannot say why. Jesus loves us. We cannot say why. On Calvary's tree, Jesus suffered for us. He loves us. We cannot say why. Praise the Lord. Panay ko ng Diyos. My name is Brother Goodluck from Horimo, Philippine chapter. Ang pangalan si Brother Goodluck. I just sing the song, Truly Jesus Loves I and You. Akong ikanta ang awit nga nagaingon nga si Ginoong Hesus na higong kanako o kaninyo. Just as our mommy have said in her testimony. So sa diyan nga misulti ko sa ako testimonyo. That is the same thing that happened to me. So sama sa usab nga nakita ko usab kanako. I'm a Christian, Istuhanon ako. but my parents are not Christians. But ang akong mga ginikanan dili I Kristo. was brought to Christ by one of my step-sister. So gidala ko sa Ginoo sa usa kanako kay suon. She's from Assemblies of God Church. Gikan siya sa Assemblies of God nga simbahan. We started going there. So diadto ko dito. But I'm a sinner. Pero makasasala ko. I call the name of Jesus, Bitawag ko sa ngalan ni Ginoong Hesus. but it's not from my heart. Pero wala nagigikan sa akong kasing-kasing. The teachings we are hearing in the church Gitudlo sa simbahan, is not a teaching that will break your heart. pero dili na mao pagtudlo nga The makabuka sa preaching kasing-kasing. encourages us in our sins. So bitudlo sila nga ato sala ato ang biyaan. I don't know about hellfire, Wala ko nakahibalo sa kaning buluhaton, but I hear about it. pero nakahibalo ko ani. Nakadungog ko ani. I don't know, I know heaven, but I don't know how beautiful it is because no one explained to me. So nakahibalo na ako sa langit, pero wala sa nakatudlo na ako kabahin ini. I have the Bible, Na ako'y Biblia, but I don't read the Bible. pero wala na ako basahan. My pastor is my Bible. Ang pastor, wala mo na akong Bible. Whatever my pastor teach me, Sa diha ko tudlo ang ako pastor, that's all. mao na sakto na to. I traveled to China. Miadto ko sa China, I left God there. may gibiyan ako ang Ginoo dito. I don't go to church at all. May di na ko ganan matog simbahan. I could remember I attend the American church there, May nakainumdum ko nga naka-attend ko usab maybe once or twice. mga siguro kaduha ka bisis, I stopped. may hunong ko. I was surrounded by corrupt friends Dala ko sa akong mga who introduced me to corrupt things. so tanan mga amigo na ko puro mga kalibutan nga kurang. From there, I came to Philippines. Gikan nito, may ato na ko Pilipinas. When I came to Philippines, Sa diyan niadto ko sa Pilipinas, with the zeal of God in my heart, pero nakita na ko ang Dios nga naikuan sa as akin. someone who knows little about Jesus, So nga doon ako yung nakailayla nga nakabalo sa kamay ko mo ni Ginoong I Hesus. started looking for church to fellowship. So misugod na sa ko attend sa simbahan. I don't like staying at home from day to day, not going to serve to worship God. So wala na ko naguna sa among gipuy-an garo paghanday sa Ginoo. In my country, Nigeria, Sa among nasod nga Nigeria, we have one church there which we know as a true holiness church, which is called Deeper Life Bible Church. so nadunay usa ka simbahan dito nga dako ka simbahan nga mao yung among ginatiguman. I started looking for Deeper Life Church here in Manila. So misugod ko pangita og sama nga simbahan sa amoa dinhi sa Manila. I couldn't find one. Wa jud ko nakahibalag sa usa. I asked friends who is here a long time before me. So mingutana ko mga kaigsuonan nga dugay na dinhi. They tried to introduce me to where I can look for Deeper Life Church. I cannot find.
So nisugod sila pagpangita o ni-introduce sila og mga churches pero way sama gyud sa amoa. Someone introduced me to Lost Choosing. So paila-ila ko nila atong miaging simana. I go to Lost Choosing. So miato ko sa kini. When I'm there, Sa diyangan ako dito, what I'm seeing there, unsa ako nakita dito. I know this is not the place I'm looking for. So mao ni ang nakita nako nga dili ni mao ang lugar nga akong gipangita. I left the place. Mibiya ko niya itong lugar. A Christian, but I'm drinking alcohol. Kristohanon pero gainom ra gyapon. A Christian, but I'm a liar. Kristohanon pero bot-boton. A Christian, I go to nightclub, Kristohanon pero mato pa mga nightclub. thinking that at the end I will go to heaven. So buwagi siguro gyud makanto maging langit. I give offering in the church Muhatag ko og offering sa simbahan with corrupt money. pero ang ako una dili mayo. My life was restless. Ang akong kinabuhi way kulos. I continue like that. Gibalayon nako ang But inaning God, who sees my heart, pero ang Dios nga nakita sa akong kasing-kasing. He knows that truly I'm looking for the right thing. Pero naggusto sa Ginoo nga makita nako ang tinud-anay nga butang. So the situation continue like that. Kini nga sitwasyon mo nagahatag ka nako A pastor from Redeemed Church, sa pastor nga ang ginganlag Redeemed Church. he came to one African restaurant in Manila, So adunay usa ka African nga miadto sa Manila. where most of us Africans, Nigerians gather to drink, eat, and waste our life. So usa ka grupo nga halos mga Nigerians nga He mga come there to invite us to the church. So miadto siya aron sa pag-invite usab sa church. He didn't come there to preach or to condemn our lifestyle. He just want us to come to his church. So miadto siya aron sa dili sa paghusga kanamo kundi niadto siya aron sa pag-imbita kanamo ngadto. That is how I join Redeemed. So diha nagsugod ang ako With seriousness. sa Ginoo. Seriously, I'm doing the work of God. So seryoso ko nga nagbuhat para sa Ginoo. To the point the pastor called, Sa diha nga miabot ang punto nga ang pastor mitawag offering me to give me some position in the church. nga nihatag kanako og panahon nga aron ako makabaton og posisyon sa simbahan. I refuse May baliban ko. because I don't know how to lead people. Utod kay wa ko kabalo saon pag-iya. I'm afraid also. Mahadlok usab ko. So I continue. So may padayon ko. I continue. May padayon pagi ko. Things are going. Kanang padayon sa buluhaton. My wife is a Catholic. Ako asawa Katoliko. I know Catholic is not the right way. Okay, balo ko nga Katoliko dili mao ang They are pamagi. bowing to image, Nagsimba sila mga larawan. which the Lord has condemned in the Ten Nga Commandments. dili mo yon ang Ginoo sa kini. We should not worship any other God. So okay, balo gyud ta sa pagdayon. So I brought my wife to redeem. So gidala nako ang ako asawa ngadto sa kini nga simbahan. She obeyed May sunod siya. and was following me. So sunod nga nahitabo But unfortunately, galing kay the teachings we are receiving there, so ang mga tudlo iya ginawa. it didn't make any difference in her life. So wala siya nag-usab sa The ginawa. pastor encouraged women wearing trousers. So ang mga pastor o nag-iwan ang pastor nga ang mga babae dili magsulot o mga The mukbo. pastors encourage women putting makeup, earring, eyelash, and all those Jezebelic attires. So ang ingon ang pastor nga dili gid ang ngayon magsusok o magbutang sa mga adorno sa naong. I come to church, but I'm angry with somebody who quarreled with me. So niadto ko sa simbahan pero nasuko ko tungod kay gikorek niya. Bitterness is in my heart. So naghimo ka sakit sa akong kasing-kasing. I wasn't comfortable in my situation. So dili ko mahimutang sa akong sitwasyon. So one day, So sa kadlaw niya na one of my stepbrother, usa sa akong igsoon. who is here in Philippines also, So Pilipino usab. he come in contact with Mama Linda Revelation. So ni sulti sa nako ni nga mga pinaday. He sent me the message, the video. Ni padala siya mensahe o usa ka And video. say, brother, watch this. This woman died and go to hell and heaven. Just watch. So ning siya nga kini igsoon tan-awan ni kining bayhana namatay niadto sa impierno o niadto sa langit. I don't know what moved me to watch that video. So wa ko kay balo gitse nagtukod nako nga Because sa video. I don't even have time to listen to the preaching, the word of God preached by other ministers in YouTube. So wa na mo kay panahon nga mutan-aw pag mga video sa YouTube. When I watched that video,
Pero nitanaw ko anang videoha. I don't know whether I'm collapsing. So wala ko kay balo kung sa data ko. I'm not myself anymore. Wala ko kay balo, ako sa kong kagalingon. It's like Jesus is coming that moment. Murag paminaw na ko, ibalik na si Ginoong Hesus sa anang. Because I know the weight of my sin. Tungod kinakita na ko ang gibugaton sa akong sala. I don't know how to repair all the damages I've done to people. Wa na gani ko kay balo saon pagpangay pasaylo sa tanang nga ako nahimo. I feel weak. Nagbati na ko ang kakapoy o kaluya. My mood changed. Ang akong paminaw na nausog. I started changing my life. Misugod ako pag liso o pagmili sa Then I'm a terrible angry man. Pero sa una, grabe ko ka masukanon nga tao. Every little thing offends me. Gamay butang lang, magkasuko na ko. But I can tell you today, Tungod pero gihimo na ko karon. Jesus has repaired all of these things in my life. Si Jesus mao ginagbago sa akong And kinabuhi. He's still repairing them. O hangtod karon nagapanayon sa pagbago sa akong I kinabuhi. am encouraging you. Nagahagit ko kaninyo. Many of us in Hollywood today, Daghan kaninyo karon we are from various churches. nga kalahi nga mga kasimbahanan. Just as you are. Sama usab kaninyo. This movement, Hollywood, Kini nga kalihukan, kinahanglanon kayo. is not a proud. Dili ni siya ay panghambog. We are not boasting about it. Duwa kami nang hinambog may tungod niini. The Bible says, Tungod yung bago lang kaingon. can a man light up a candle Kung ang tao magadagko to kandila, and put it under a bushel? ang taguan niya dito sa kantangan, No. dili gyud. You will put the candle light Pero ang kandila imong ibutang on sa top of lamisa. the table, Ibabaw sa lamisa that the light will brighten aron everywhere. ang magadan-ag ang iyahang sihayan nini. That is what Hollywood is. Inanang gusto sa Ginoo, We promote Hollywood atong ipadan-ag ang ato ang kahayag. because we are promoting Jesus. Tungod kay ato ang isinggit o ipromote We ang cannot Jesus. demote Jesus. Dili nato pwede taguan si Jesus. Everywhere we go, we Bisan promote ato sa Jesus. makaingon atong Jesus is Hollywood. Si Jesus mao gayon ang pinakataas. Jesus brought me to Hollywood. Si Jesus mao ni overcome sa tanan. My life have changed. Ang akong kinabuhi na bag-o. I'm no more a liar. Sa una, di na ko I manghi. don't steal anymore. Dili na ko mangawat. I don't drink alcohol anymore. Duha na ko kainom. I don't go to club anymore. Wala na ko na club. I don't fight anymore. Wala na ko nangaway. My wife is wondering at me. Natingala akong asawa sa How ako. somebody will do this? This man will keep quiet. They look at me as a weak man now. So, natingala akong asawa nga sa diya. But gradually, Hinay-hinay. he is beginning to realize Nahimo, nakamatmon siya. the husband is good Ang now. yang ba na maayo Because sa many of my friends, So, kinagan sa akong mga they amigo. will leave their wife at home Ilang biyaan ang ilang asawa. and go to nightclub, Kunya mo ato sa nightclub. carry other women. Tuwa sa laing bayan. But I'm not like that. Pero di ko sama niya. There's peace in my home. Nakoy lugar sa akong I brought my children to Hollywood. sa akong kwarto, dalo na akong mga anak. They are doing well. Nagkamayo. I told them, don't steal. Ako silang gisultihan. Don't cheat in the exam in the school. Ayaw mo panuhid sa Don't eskwela. follow bad children. Ayaw mo panghilabot sa laing It's bata. better you fail your exam and go to heaven than to pass it and go to hell. Mas maayo pang magbagsak ka sa exam para matong langit kaysa mangupya ka. This is what God is doing through Hollywood in my life. Mao ni ang gusto himuon sa Ginoo sa atong. If I'm not in Hollywood, Kung dili ni mao ang may tabo, these my children would have been wayward children now. mao ang atong mga anak dili But gini. because of Hollywood, Kung kini atong mga tuman, I bring myself down kung atong to train up these children. trinon ang atong mga And anak, I trust in God kung magsalig ta sa Ginoo that one day nga sa usa ka adlaw my wife will join. nga awa ko asawa mo I apil just sa want to Ginoo. thank the Lord Kanahan ko magpasalamat sa for Ginoo bringing us here. sa pagdala niya kanamo dinhi. Please hear our voice. Paminawa nga among tingog. Please believe the truth. Tuuhi ang kamatuoran It is for your good. para ni sa inyong kaayuhan. You can spend the highest 80 years or 100 with Jesus tarry here on earth. So, kung gasto mo pila ka tuig sa pagbalik ni Ginoo sa dinis kalibutan, But over there pero sa pagkahuman ini, is eternity. to ang Forever. may katapusan. Forever. Hangtod sa hangtod. Either you are in heaven Bisan either sa langit forever or sa hangtod sa kanto or in hellfire. o
or dito ka sa impyerno forever. or sa katapusan. So let us please forget how many years you have been in the church. So pasakti nga kalimtan nimo nga pila na kakatuig sa Let simbahan. us humble ourselves as a children in the presence of God. Kinahanglan atong nanaon nga kita gibag-o na sa Ginoo, gihimo na ta. We are not the owner of the church. Jesus is the owner. Dili kita tagiya sa simbahan kun dili si Ginoong Hesus ang taguan. Whatever He says, we must obey. Atong himuon nga atong sundon ang Dios. Let the Lord bless us as we obey. Pagpanalangin ang Dios, may sunod kanina siya. God bless.